Dapat nating malaman kung tayo ay matured na, 10 lang itong bibigay kasi yung ito yung ating na bagong segment na Sentimiento, Good Vibes. Ayon sa ilang psychological expert, may 10 batayan na ikaw ay matured na kabayan. Una, hindi ka na masyadong nadadala sa mga small talk o mga maliit na usapan na mga bagay na mga bata lang ang mas nakakaintindi. Pangalawa, mas inuuna mo ang matulog tuwing Biyernes kaysa pumunta sa mga party, ha? Ang pangatlo naman kabayan, mas marunong ka ng magpatawad at hindi nagkikimkim ng sama ng loob, ha? Ang pang-apat natin, mas bukas ng isip mo sa anumang ibabato ng mundo sa iyo, ha? At ang panglima ay nirerespeto mo ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga tao. At ang pang-anim natin, di mo ginagawang sabilitan ang pagmamahal. Yun kasing pang-ani, yung ano natin, yung sinasabing panlima natin. Yung pag matured ka na raw ay nirerespeto mo yung ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga kapwa mo tao, ha. Kumbaga sa relihiyon ay kung ano mang relihiyon niya nirerespeto mo, at kung ano yung kanyang pinapanigang politiko ay nirerespeto mo rin, at ano yung kanyang iba pang mga prinsipyo ay nirerespeto mo rin. Isa yan sa mga palatandaan na ikaw ay matured na kabayan. Yun naman na pang-anim ay yung minsan yung pagmamahal ay hindi naman dapat kailangang sabilitan, ha. Yung iba kasi nabipilitan lang para magmahal ka. Ang pagmamahal kasi ay nanggagaling po yan sa puso mo, nanggagaling yan sa puso't kaluluwa mo. Yung totoong pagmamahal, hindi na nabipilitan ka lang para mahalin ang isang tao dahil may kailangan ka o kailangan mong asawain o etc. dahil lamang sa napipilitan ka. Hindi dapat kung matured ka na ay talagang nagtitimpi ka sa mga bagay na hindi ka dapat napipilitan na magmahal yan po yun. At ang pampito kabayan, marunong ka nang tumanggap ng pagkabigo dahil natural lamang yan. Kasi yung pag matured ka na raw, ay marunong ka nang yung bang ay okay lang yan, ako'y pumalpak, ako'y nag-fail. Kasi lahat naman talaga nagkakaroon ng hindi naman perpekto ang tao, eh. Ngayon, pag alam mong matured ka na talaga, nabigo ka man, pero yun ay maging daan mo para ikaw ay lalo pang magsiporsige para next time na sumabak ka sa isang larangan kabayan, ay magtatagumpay ka na. Yan po yun. Isa sa mga palatandaan, pang mga pito natin, na ikaw ay matured na. Mayroon ka ng talagang ano ka na, di ba? Pansinin niyo po pag matured ka na, yung bang mga nakasanayan mo ng aral, ko sinasabi ito, nung mga bata po tayo, marami tayong gustong gawin sa buhay po natin. Sinasabi, ay gusto kong makarating sa ganun, gusto kong kumain ng ganito, gusto kong magsuot ng ganito, magkaroon ako ng sariling sasakyan, etc. Ngayon pag tumatanda ka na pala, yung nagmamature ng isip mo, may mga bagay na mga gustong-gusto mo nung araw, ngayon ay parang baliwala lang sa'yo, tinatawanan mo na lamang. Ganun po yan. Isa sa mga palatandaan niya na ikaw ay nagmamature na. Yung bang hindi ko priority yan, mga ganyan, mga material na bagay, at hindi ko mga ibang mga gawain na ganyan, yung mga pasikat, hindi ko priority yan. Ang priority ko ay yung paano ko magtagumpay sa buhay. Yan yung isa sa mga palatandaan kung ikaw ay nagmamature na daw, ha. Yung pangwalo naman, hindi ka na agad-agad na humahatol, bata yun sa yung nakikita. Yung bang iba kasi pag nakita mo, ay hindi, ay yung babae na yan, ano yan malandi yan, mga ganun, di ba? Kasi ganito ang suot yan, mapaghatol ka agad, ha? Pero pag, o kaya kausap mo, ito, tanga-tanga ito, ganun. Pero pagka ikaw ay matured na ang pag-iisip, ano ka lang, nag-oobserba, hindi ka agad humahatol sa kapwa mo tao, kahit pa nakikita mo yung kanya mga unang hakbang, pag-aunan yung pagkikita, pagsasama sa mga, halimbawa, may mga pinupuntang
maranghang lugar na party-party. Yung ba yan ito, babaeng to, nakasuot ng ganito, malandi ito. Pagkat magaslaw ito Pero pag relax ka na lang, yung hindi ka masyadong apektado dun sa mga pinaggagawa ng kapwa mo, ay isa sa mga palatandaan niya na ikaw ay matured na talaga. Talagang, ano ito mag-isip, relax na lang Alam niyo ba yung mga taong may talino daw, ay ano lang yan, nung tahimik lang daw yan, nag-go-observe daw yan, talagang hindi ka agad-agad yung sumasagot, di ba? Pansinin niyo yung mga sobrang madada, sobrang salita ng salita, minsan yan naubusan ng sasabihin. Ngayon, napapag-alaman tuloy, nakikilala sila na sila ay kulang sa kaalaman. Samantalang ikaw nananahimik, nananahimik ka, tapos nag-observe, pag nagbitaw ka ng salita, ay ibang klase may mga may kaalaman to, pero tipid siyang magbigay ng mga ng mga detalye, ng mga discard. Sabi nga, sa buhay po natin, hindi po natin lahat pwedeng sabihin yung ating mga next. Ako, naisip ko lang kasi si Gracia bumulong-bulong sa akin dun sa event doon sa Pujisawa, kasi merong event yung A-Beauty, yung first anniversary, nagse-selfie ako. Si Gracia bumulong. Naisip ko, ano bang title na ito, ano bang caption itong picture na to? Naisip ko na yung mga next move mo ay walang dapat nakakaalam kundi ikaw lang o kaya yung may bahay mo. Huwag mong ipapaalam sa iba, secret lang yung next move mo. Para magugulat na lang sila sa mga... Kasi hindi po lahat ng mga kababayan po natin, mga nakakasama niya po dyan, yung mga fans nyo, yung mga kaibigan nyo sa FB, hindi lahat yan natutuwa sa mga pinagpupos nyo. Yan ang po ang totoo. Ang iba dyan ay sinusundan ka. Ang inaabangan po yan yung paano ka bumagsak, lalong-lalo na kung may matagumpay ka ng konti, sa tingin nila ay medyo nakahangat ka sa buhay, lalong-lalo ng mga nasa ibang bansa na magaganda yung mga ipino. Ang inaabangan niyan, yung bumagsak ka, yung magdadrama-drama ka sa social media. Subukan mo magdrama-drama yan sa social media. Yan, ang daming baka mag-share, magkukomment yan. Pero pag nakikita nila ng mga good vibes, yung mga pinapakita mo, ay dead ba lang yan. Bagamat dumadaan sa mga wall nila yan. Isa yan. Kaya hindi dapat natin sinasabi lahat po yung ating mga moves. Kasi unang-una, yung iba dyan, hindi naman natutuwa sa'yo. Lalong-lalo na kayo nagtatagumpay ka. Kaya kailangan ilihim mo lang. Ikaw lang nakakaalam. Para bumagsak ka man, mag-fail ka man, walang problema. Kasi hindi mo naman nila alam na, ikaw kasi, sinasabi mo na ganitong gagawin pala, hindi ka pala pwedeng, yan tuloy na pala mo. Hindi ka pumasa sa mga ganito. Kasi mayabang, pwede ka pang balikan ng ganun. Yan. Sabi, ang pangsyam natin na malalaman mo kung ikaw ay matured na, yung mas tahimik ka na kaysa nakikisaw ka dun sa mga isang mga argumento, wala namang kwenta kasi may mga argumento tayo minsan pinag-uusapan na pasok ko ng pasok, hindi mo naman alam yung pinag-uusapan, yung bang tunay na issue, di ba? Minsan may mga ganun yung kaya ibig sabihin, pagpasok ko ng pasok ng alanganin, sabi mo sarili mo, itong binabanggit natin, hindi pa ako matured pala kasi mahilig akong manghimasok ng hindi ko nalalaman, gusto ko lang magbibida. Isa pa yun. Alam niyo ba, isa pang idagdag ko lang yung mga matured na tao, alam niyo po ba? Pag nagmamatured ka na, yung mga nagkukwentuhan, kasi may mga tao kasi minsan na, alimbawa, kakwentuhan mo si ganito, nagyayabang ka, si masaya ka, ay, alam mo ba yung anak ko, nakatapos na ng pag-aaral pare, kasi, bali doktor yan, ganyan-ganyan. Hindi, tuwan-tuwa ka magkwento doon sa kausap mo, mamayang konti, papasukan ng mga isa, hindi ka pa tapos, hindi ka pa nakaka-pers paragraph doon sa kwento mo. Sisingit. Yun yung mga sumisingit na yun yung mga hindi pa nagmamatured. Kasi ganito yan. Pag nagkikwento po yung mga kaharap natin, kung sino may nakakasalamuhan natin, pakinggan natin. Hayaan mo munang magbida. Sige, magbida ka dyan. Sige lang. Kasi panahon niya yun Pakinggan mo lahat ng sinasabi niya at titignan mo sa mata habang nagkikwento. Di lalong magkikwento yun. Gaganahan magkwento. Huwag mong papasukan kasi yung pagkakataon na yun, panahon niya yun. Ngayon, pag ikaw naman nagkikwento, ay papakinggan ka nila kasi ganun ang mga matured na tao. Halimbawa, nagkikwento yan, nagbibida, hayaan mo lang muna, ilang segundo lang, ilang minuto lang yan Para yun ang isa sa mga nakikita natin, isang tao pag nagmamatured na. Huwag kang pasok ng pasok. Nanonood nga ako ng isang programa dun sa, sabi ko dun sa, may magpartner sila sa isang radio station dun sa, sabi ko ma'am, yung kaibigan ko kasi anchor sabi ko ma'am, yung partner mo dyan, papalitan mo yan. Hindi ka pa tapos magbasa ng mga comment dyan at hindi ka pa
pa tapos magbati-bati, pasok ng pasok eh. Papalitan mo yan, sabi mo dun sa, sabi ko, ma'am, palitan mo yan, hindi walang kwentang ano po yan, katandem sa ere. Ano yan, distraction sa yan, hindi matutuwa yung mga nagiginig. Yun po yun, hindi nagmamature yung tao na yun. Yung hayaan mong maghalimbawa, ako'y may binabati rito, mga ganun. Ay, kumusta ka dyan, Maylin Tarok Agawili, ma'am, Noble, Lorna Noble Asuncion, at halimbawa, may partner ako rito sa radyo, ay papasukan. Sandali, babatiin ko. Teka muna. Ganyan dapat. Ganyan yun sa angkor, sa pagradyo. Ano yan, tinginan lang sa mata, nag-oobserbo po yan, yung mga magpapartner sa radyo. Hulihan ng mga ano yan, kung pailan sila kayo napapas. Parang pagbabatawa, sabi ng mga komedyante, madaling magpaiyak pero yung pagbabatawa mahirap. Kaya yung mga komedyante, sabi nila Joey De Leon, may timing. Kahit anong galing mo magpata, pag wala ka sa timing, hindi rin papasok, hindi matatawa yung mga audience mo. Kaya ganyan din yung mga kaya dapat pag matured na tayo kung gusto mo talagang sabihin na nagmamatured ka na, dapat pag may nagkukwento ay makinig ka, huwag kang pasok ng alanganin kasi mapapahama ka, mabibisit pa sa susunod yan. Ayoko nang kausap yung tao na yan. Hindi pa ako tas magkwento. Sasabat ng sasabat. Kaya pag may nagkikwento, ang paalala po natin ay yung nakikinig tayo. Lalong-lalo na kung interesting at lalong-lalo na kung nagbibida. Alam mo yung girlfriend ko, ang ganda. Tapos ang talino. Tapos ano siya, malinis sa bahay, malinis sa organize yung kanyang buhay. Pakinggan mo, wag mo kaagad papasukan. Wag mong ibibida yung sarili mo. Alam mo yung girlfriend ko, ganyan din eh. Mali yun. Kaya kailangan makikinig ka ngayon. Pagka gusto mo nang ibida yung girlfriend mo, ano mang sa pamilya mo, ano may achievement mo, tatiming ka naman sa susunod naman, hiyaan mo lang muna silang magbibida. Ganyan ang isa mga matured na tao, yung hindi sabat ng sabat sa usapan, usapan ng usapan, ganun yan. At ang isang panglas po natin, yung kung ikaw ay matured na mga kababayan, kung masaya ang kalooban, ang iyong kalooban, hindi ito po yung ano ba to? Bakit ganito? Ang panghuli, matured ka na kung masaya ang iyong kalooban at hindi dumidepende sa pakiramdam ng iba. Medyo malabo yan tayo. Pag matured ka na, dapat ay ganito po yan. Yung bang masaya yung mga ibang kababae, mga tao nakakasalamuha mo, kung masaya sila, dapat tanggapin mo na wag mo silang kontrahin kung masaya sila. Mayroon kasing, ba't kayo nagsasaya-saya dyan? Ano yan, wala ka sa mood. Wag mo silang pakialaman. Hayaan mo magsaya. Parang kapitbahay nyo lang po yan. Halimbawa, nagbibideo-video okay dyan sa tabi ninyo, birthday pala. Hayaan mo namang masaya sila. May hanggang alas 10, sige, magkantahan kayo dyan. Usong-uso yan sa Pilipinas, yung nambubulahaw ng kapitbahay. Kahit wala sa tono, kumakanta ng My Way. Yung iba niya sa Pilipinas, kumakanta ng My Way. Di mo ba alam, nung time na yun, ba't siya kumakanta ng My Way? Meron pala siyang pinaghuhugutan sa sarili niya. Meron siyang matinding problema. Ngayon iba, babarilin mo pa. Di hayaan mo munang maglabas ng sama ng loob sa pagkanta niya. Baka ganyan dapat. Hayaan mo nang maging masaya sila. Hayaan mo sila magsaya dyan. Hanggang alas 10 kasi dapat merong hanggang alas 10 matutulog na tayo. Tumigil na kayo dyan ng kanta ng kanta. Alas 10, sige, pagbibigyan kita. Hayaan mo sila magsaya, magsisigawan. Hayaan mong sumayaw yung kaharap mo. Tumasa, humalakak ng humalakak hanggang langit yung kanyang boses. Hayaan mo kasi yung panahon na yun, masayang masaya siya. Huwag mong kukontrahin. Kasi unang-una, sa buhay po natin, kung may panahon ng kasiyahan, napansin nyo kapag kayong, kasi panahon ng kasiyahan, magsaya tayo. May party tayong pupuntahan. Mag-inuman tayo, mag-party tayo. Katulad yung binuntahan namin ni Gracia na yung anniversary ng, napapansin ko lamang kasi dun sa ibang mga kababayan natin. Pupunta ka sa restaurant, ang mag-video-video, okay, may party, imbitahin ka. Ang gagawin mo rin, magte-text-text ka, mag-ganon-ganon ka dun sa, habang nagsasayaw-sayaw yung mga nagsusumba-sumba o nagiinom, nagbibideo, okay, nagte-text-text ka dun sa isang, makisayaw ka dun sa isang, makisama ka dun kasi panahon ng party yan, hindi panahon ng pagte-text yan. Bitao mo yung cellphone mo, makisalamuha ka dun sa mga tao, makipag-mingle ka sa mga kung sino man doon. Kasi yan, pumunta kayo doon para magsaya. Parang doon sa anniversary ng A-Beauty. Abay, sabi ko, alaga, Gracia, kung masabayaw tayo. Si Gracia, taga-video. Ay, sige, babe, ayun na lang. Magsaya tayo. Wala pakialam dyan kung ano yung baluktot yung mga paa ko. Kung paa ko para yung kaliwa. Anong pakialam ko sa inyo? Importante, sumasayaw ako. Ayun, ngayon, nung sumayaw ko, nagsayaw din yung mga, hindi makamarunong sumayaw.
Hanggang kasi sabi ng pakito ko lang na panahon ito ng party. Pakalimutan natin ang lahat ng problema. Pumunta tayo sa lugar na ito para yan ang mga matured na tao. Ha? Pag matured ng usapan, pag panahon ng kasiyahan, magsaya tayo kasi hindi habang buhay masaya tayo. Ha? May panahon na kinabukasan, malungkot tayo. Namatayan tayo ng kaanak kung sino man. Ambay yun yung panahon ng pagdadalamhati. Ngayon, kung panahon ng kasiyahan, magsaya tayo. Itodo natin yung ating saya. Ha? Kasi hindi habang buhay po, masaya tayo. Ganun po. Ha? Halimbawa, sa pagkain na lang, may masarap na pagkain, nakahain sa'yo, kainin mo. Ha? Kasi unang-una, hindi naman yun na panahapan. Habang panahon, may sarap ang kinakain mo. Ngayon, pag hindi mo kinain yung pagkain na yun, pag panahon ng tagutom, ay sayang, nung naalala ko nung hinahainan ako ng masasarap na pagkain, hindi ko kinain. Di ba? Ganun po yan. Ha? Kaya pag yun yung panghuli. Dapat pag matured ng isang tao, dapat ay enjoy mo yung buhay mo. Huwag mong kontrahin yung mga nagsasaya sa paligid mo. Sa sarili mo, huwag mo rin kontrahin. Kasi hindi habang buhay, masaya ka. Kaya nga sabi sa Bible, may panahon ng lahat, sabi ni Haring Solomon, di ba? Kung malungkot ka, di umiyak ka, alam nga namang namatayan ka, tatawa-tawa ka, walang ganun ha. Ayan ang mga matured na tao. Lumuha ka, sige. Ibuhos mo yung luha mo, yung sama ng loob mo. Pagkatapos yan, tapos na. Sa ibang araw naman, masaya ka naman. Di ka na ng buhay. Yan ha. Ayan yung 10 natin na binabanggit para sa ating segment na sentimiento. Di ba? Hindi lahat ng bagay masaya po tayo ha. Hindi lahat ng oras o hindi lahat ng oras ay masaya po tayo. Ha? May panahon po tayo ng mahina. May panahon na malakas tayo. Ganun ang buhay eh. Ganun ang takbo ng mundo. Ha? Magandang gabi